Sa ngayon po kasi 'di ba sa itong NAIA meron tayong concessionaire diyan, operator. Sila nga po daw ang tumulong nga ano para magkaroon tayo nitong mga makabagong teknolohiya para po sa ating immigration process. Ano hong tawag doon, ma'am? Yung automated na, no? E-gate. Opo, yung ating Yes, e-gates. Manong All Ted. right. And then kasalukuyan din po naman, 'di ba, meron din po kayong sarili ho ninyong sistema diyan para po sa pagsusuri ng mga biyahero. Ano ho ba Yes, Manong Ted. ano ba ibibigay nito na hindi natin kaya? At Manong Ted, at maging inyong end-to-end concessionaire. ito. Opo, go ahead, ma'am. Yes, the offer is end-to-end for all international airports, pati yung seaport, at saka yung mga mobile border crossing stations po natin. Mhm. At saka ito is not just the electronic gates. Mhm. There's also the identity management system. Meron pa ito yung parang AI Mhm. na makakapag-assess ng movements ng tao. And then, at the back end, yung analysis ng data and parang AI tools to put in parameters para masosort mo agad yung data at makikita mo kung sino yung mga kinakailangang bantayan. So, hindi na siya magiging manual. Hindi na siya magiging manual, but it's going to be automatic based on their proposal. Opo. Yung danger nito na pauubaya mo yung data niyan sa isang pribadong kumpanya na sa isang research din po ng manunulat, may sinasabi siya na may mga concern doon sa mga bansa kung saan sila nag-operate din. Ano po ang tugon po ng Bureau doon? Doon po sa conversation nila and doon sa mga binabalangkas po na kasunduan, the data will remain with the BI. Wala pong hand ng private company or anyone. Hindi sila maaaring mag-keep ng data or gamitin ang data na ito, hold access or own. It's just the BI who will have the data. Anyway, sige po. So ma'am, as we speak, ano ang status ng proyektong ito ngayon? Kasi po ang balita mukhang November po ninyo gusto yata itong maisarado na deal. Manong Ted, hindi pa ito final. So meron pa tayong clarificatory meetings na nakatakda po this month. And meron na rin pong mga stakeholder engagement and consultations po that are being planned by the agency based on kung ano yung mapag-usapan dito po sa mga, kumbaga yung final na form nung offer and kumbaga nag-agree na lahat ng government agencies to the final form. This would be consulted the general public. Po. When you say stakeholders kaninyo, kasama dito ang sino ho particular? Well, we have OFWs, may mga grupo yan. Sino ho particular ang general public? Yan po finalize pa rin po. Because at this point po, nandun pa lang tayo sa kontrata part and doon sa agreement part for all the government agencies. After that po, magkakaroon ng stakeholder engagement. And yan po, ipa-finalize kung sino po yung mga magiging part po ng assessment activity. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.